Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at sa aking 25 taong karanasan napakarami ko nang nakita tungkol sa kalusugan ng bato. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksa Top 6, pang-umagang tsaa para linisin ang kidney at tanggalin ang toxins. Alam mo ba na ang unang inumin mo sa umaga ay maaaring magpasya kung ang iyong mga bato ay mabilis na maglilinis ng toxins o dahan-dahang magtatayo ng pinsala nang hindi mo namamalayan ang iyong mga bato ay walang tigil na nagtatrabaho upang linisin ang iyong dugo, alisin ang basura at panatilihing balanse ang iyong katawan kahit habang natutulog ka. Ngunit narito ang problema. Karamihan sa mga tao ay gumigising at umiinom ng kung ano ang nakasanayan nang hindi na pagtatanto na ang ilang pang-umagang inumin ay maaaring magpalala ng stress sa bato sa paglipas ng panahon. Ang totoo, ang tamang tsaa sa umaga ay makakatulong sa iyong mga bato, makakatulong na itulak palabas ang toxins, mabawasan ang stress at suportahan ang paggaling sa isang banayad at natural na paraan. At hindi ito nangangailangan ng mamahaling produkto o mahihirap na gawain. Ibahagi ko sa iyo ang top 6 pinakamagandang pang-umagang tsaa na dapat mong inumin para mabilis na linisin ang toxins at suportahan ang paggaling ng bato. Ang mga tsaa na ito ay simple, madaling gawin at may tunay na benepisyo. Ang ilan ay napakapamilyar na, ngunit may isang tsaa sa listahang ito na madalas binabalewala kahit na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago kapag ginamit ng tama. Suriin natin ang mga ito, isa-isa para malaman mo kung aling tsaa ang pinakakailangan ng iyong mga bato. 1. Dandelion Root Tea. Tsaa ng ugat ng dandelion. Ang dandelion root tea ay karapat-dapat sa listahang ito dahil ito ay gumagana kasama ang iyong mga bato, hindi laban sa kanila. Sa loob ng daan-daang taon ang ugat ng dandelion ay ginagamit sa tradisyonal na sistema ng kalusugan bilang isang natural na diuretic. Ibig sabihin ay nakakatulong ito sa iyong katawan na dagdagan ang paglabas ng ihi sa isang banayad na paraan. Mahalaga ito dahil ang iyong mga bato ay umaasa sa tamang daloy ng ihi upang alisin ang labis na asin, basura at toxins mula sa dugo. Kapag ang mga sangkap na ito ay nanatili sa katawan, nang matagal lumilikha sila ng pression fluid buildup at stress sa mga bato. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong katawan na ilabas ang hindi nito kailangan, sinusuportahan ng dandelion root tea ang mas maayos na paggana ng bato at mas madaling paglilinis. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng tsaa na ito ay kung paano ito nakakatulong na mabawasan ang water retention. Maraming Pilipino ang gumigising na pakiramdam ay bloated, maga ang mukha o mabigat ang mga binti, lalo na sa umaga. Kadalasan ito ay tanda na ang mga likido ay hindi balanse ng maayos magdamag. Nakakatulong ang dandelion root sa iyong katawan na maglabas ng sobrang likido nang hindi inaalis ang mahahalagang mineral. Kaya naman itinuturing itong mas banayad kaysa sa synthetic diuretics. Binanggit ng ilang artikulo sa Nutrition at Herbal Health na sinusuportahan ng dandelion root ang kidney at liver detox pathways na tumutulong sa dalawang organ na ito na magtulungan ng mas mahusay upang alisin ang toxins. Ang isa pang pangunahing dahilan kung bakit napaka-epektibo ang dandelion root tea ay ang antioxidant content nito. Nakakatulong ang antioxidants na protektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala na dulot ng oxidative stress na nabubuo mula sa mahinang dieta, dehydration at toxins sa kapaligiran. Sa pagbabawas ng stress, ang dandelion root ay maaaring makatulong na suportahan ang pangmatagalang kalusugan ng bato sa halip na mag-alok lamang ng panandaliang lunas. Ang paggawa ng dandelion root tea ay simple, ngunit mahalaga na gawin ito ng tama. Palaging gumamit ng pinatuyong ugat ng dandelion, hindi ang mga dahon, dahil ang ugat ang naglalaman ng pinakamalakas na compound na sumusuporta sa bato. Magdagdag ng 1 kutsarita ng pinatuyong ugat sa 1 tasa ng mainit na tubig at hayaang mag-steep ng 10 hanggang 15 minuto. Ang lasa ay lupa at bahagyang mapait na normal at sa katunayan ay tanda ng mga aktibong compound nito.
Kung masyadong malakas ang lasa, maaari kang magdagdag ng kaunting hilaw na pulot o katas ng sariwang kalamansi. Ang kalamansi ay hindi lamang nagpapabuti sa lasa, kundi sumusuporta din sa paggana ng bato at hydration. Para sa pinakamahusay na resulta inumin ang dandelion root tea sa umaga, mas maganda kung walang laman ang tiyan o mga 30 minuto bago mag-almusal. Nakakatulong ito sa iyong mga bato na ilabas ang basura na nabuo magdamag at nagtatakda ng mas malusog na ritmo para sa araw. Hindi mo kailangan ng higit sa 1 tasa araw-araw. Para mapahusay ang epekto, ipares ang tsaa na ito sa sapat na hydration, mas mababang paggamit ng asin at buong pagkain tulad ng prutas at gulay. Kapag ginamit sa ganitong paraan, ang dandelion root tea ay nagiging isang simple ngunit makapangyarihang pang-umagang ugali para sa paglilinis ng toxins at natural na pagsuporta sa paggaling ng bato. 2. Nettle leaf tea. Tsaan ng dahon ng nettle. Susunod ay nettle leaf tea at huwag kang matakot sa pangalan. Ang halamang ito ay maaaring makasunog kung hawakan mo, ngunit kapag na-break na ito ay nagiging isa sa pinakamahusay na tsaa para sa bato na maaari mong inumin sa umaga. Ang nettle ay ginamit sa herbal na gamot sa loob ng maraming siglo dahil sa anti-inflammatory at detoxifying properties nito na lalong mahalaga para sa pagsuporta sa kalusugan ng bato. Ang talamak na pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhi na dahan-dahang sumisira sa mga bato sa paglipas ng panahon, at ang nettle leaf ay nakakatulong na labanan ito ng natural sa pagbabawas ng pamamaga. Maaari nitong maiwasan ang pangmatagalang stress sa bato at suportahan ang natural na proseso ng paggaling ng katawan. Ngunit hindi lang iyon. Ang mga dahon ng nettle ay puno ng mahahalagang bitamina at mineral na mahal ng iyong mga bato at ng iyong katawan. Naglalaman sila ng iron, magnesium at vitamin C, na lahat ay may papel sa pagpapanatiling malusog ng iyong dugo, pagbalanse ng mga likido at pagsuporta sa paglilinis na ginagawa ng mga bato araw-araw. Ang nettle ay tradisyonal ding ginagamit upang makatulong na linisin ang bakterya mula sa urinary tract, na isa pang paraan upang protektahan nito ang paggana ng bato at maiwasan ang mga impeksyon na maaaring humantong sa komplikasyon. Ang regular na pagkonsumo ng nettle tea ay maaaring banayad na sumuporta sa kalusugan ng ihi habang tinutulungan ang iyong katawan na tanggalin ang labis na basura ng mas mahusay. Ang lasa ng nettle leaf tea ay natural na maladamo at bahagyang lupa na sa simula ay malakas para sa ilan. Upang gawin itong mas kasiyasya, maaari mo itong ipares sa mint na nagpapababa ng lasa at nagdaragdag ng nakakapreskong nota nang hindi binabawasan ang mga benepisyo ng tsaa. Ang paghahanda ng nettle tea ay simple. Ibabad ang 1 kutsarita ng pinatuyong dahon ng nettle sa 1 tasa ng mainit na tubig sa loob ng mga 10 hanggang 15 minuto. Ang mas matagal na pagbabad ay bahagyang nagpapataas ng lakas ng mga aktibong compound nito, ngunit kahit ang mas magaan na brew ay kapaki-pakinabang. Inumin ito sa umaga sa walang laman ng tiyan o hindi bababa sa 30 minuto bago mag-almusal upang ma-maximize ang epekto nito sa iyong mga bato at urinary system. Para sa mas mahusay na resulta, maaari mong ipares ang nettle leaf tea sa iba pang mga ugali na nakakatulong sa bato. Ang pananatiling hydrated, pag-iwas sa labis na asin at pagkain ng sariwang prutas at gulay ay nakakatulong sa iyong mga bato na iproseso at alisin ang toxins ng mas epektibo. Ang ilang mga Pilipino ay nagpapalit-palit ng nettle tea sa iba pang herbal teas tulad ng dandelion root o luya upang mapanatiling balanse ang detox routine ng kanilang katawan at maiwasan ang labis na pagdepende sa isang solong halaman. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay daan sa mga bato na manatiling aktibo at sinusuportahan ng natural nang walang stress. Sa paggawa ng nettle leaf tea na isang regular na bahagi ng iyong pang-umagang gawain, hindi ka lang umiinom ng isang mainit na inumin. Aktibo mong binibigyan ang iyong mga bato ng nutrients, binabawasan ang pamamaga at sinusuportahan ang kanilang natural na kakayahan na alisin ang toxins. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng tsaa na ito ay makakatulong sa iyo na maging mas magaan ang pakiramdam, mabawasan ang pamamaga, at mapabuti ang iyong pangkalahatang enerhiya
habang tahimik na nagpapagaling at nagpoprotekta sa isa sa iyong pinakamahalagang organo. 3. Parsley tea, tsaa ng parsley. Maaring hindi mo napagtanto, ngunit ang maliit na berdeng palamuti sa iyong plato, ang parsley, ay sa katunayan ay isang powerhouse para sa bato kapag binigyan ng tsaa. Ang parsley ay higit pa sa isang dekorasyon. Mayroon itong natural na diuretic properties, ibig sabihin ay nakakatulong ito sa iyong katawan na maglabas ng labis na tubig at asin na siyang kailangan ng iyong mga bato upang epektibong ilabas ang toxins. Kung madalas kang gumigising na pakiramdam ay bloated o mabigat, ang isang tasa ng parsley tea sa umaga ay makakatulong na mabawasan ang water retention habang banayad na sumusuporta sa kalusugan ng urinary tract. Hindi tulad ng ilang matapang na diuretics na nag-aalis ng mahahalagang mineral, ang parsley ay gumagana sa natural balancing paraan na nagbibigay sa iyong mga bato ng tulong na kailangan nila nang hindi sila in-stress. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng parsley tea ay pinapataas nito ang produksyon ng ihi. Nakakatulong ito sa iyong mga bato na mas mabilis na linisin ang basura habang pinipigilan din ang pagbuo ng mapaminsalang sangkap na maaaring magpabagal sa paggana ng bato sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lang simpleng diuretic ang parsley. Ito ay mayaman sa antioxidants na nagpoprotekta sa maselang selula ng bato mula sa oxidative stress na dulot ng toxins sa kapaligiran processed foods. At maging ang pang-araw-araw na proseso ng metabolismo. Ang mga antioxidants na ito ay sumusuporta din sa natural na detox system ng katawan, kaya ang iyong mga bato ay maaaring makipagtulungan sa atay upang panatilihing malinis ang iyong dugo at ang iyong katawan ay pakiramdam ay mas magaan at mas malusog. Maraming tradisyonal at folk medicine practices sa Pilipinas ang gumamit ng parsley sa loob ng maraming henerasyon upang mapanatili ang kalusugan ng ihi at suportahan ang paggana ng bato. At patuloy na ipinapakita ng mga modernong pag-aaral ang bisa nito bilang isang natural na herbal na lunas. Ang paggawa ng parsley tea ay napakasimple at madali itong isama sa iyong pang-umagang gawain. Kumuha ng isang dakot ng sariwang parsley, mga isang maliit na buwig, hugasan itong mabuti at ibabad ito sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ang mas matagal na pagbabad, mas potent ang mga compound. Ngunit kahit ang mas maikling pagbabad ay naglalabas ng sapat na nutrients at aktibong sangkap upang makinabang ang iyong mga bato. Ang lasa ay banayad, sariwa at bahagyang maladamo, na ginagawang kaaya-aya itong inumin ng mag-isa o halo sa katas ng kalamansi para sa dagdag na lasa at detox support. Ang kalamansi ay hindi lamang nagpapabuti sa lasa, kundi nakakatulong din sa pagbalanse ng mga likido at pagsuporta sa paggana ng bato na ginagawa itong perpektong dagdag. Para sa pinakamahusay na resulta, inumin ang parsley tea sa umaga. Mas maganda kung walang laman ang tiyan o hindi bababa sa 30 minuto bago ang iyong unang pagkain. Ang timing na ito ay nagbibigay sa iyong mga bato ng panimula para sa araw na nakakatulong na ilabas ang basura, magdamag at magtatag ng isang malusog na ritmo para sa detox system ng iyong katawan. Maaari mo ring ipares ang parsley tea sa iba pang malusog na ugali upang ma-maximize ang mga epekto nito. Ang pag-inom ng maraming tubig, pagbabawas ng paggamit ng asin, pagkain ng sariwang prutas at gulay, at pagpapalit-palit sa iba pang mga tsaa na nakakatulong sa bato tulad ng dandelion root o nettle leaf ay maaaring lumikha ng isang banayad pare-parehong detox routine na sumusuporta sa paggaling ng bato at pangkalahatang kalusugan ng urinary. Kahit na ang parsley ay tila maliit at simple, kapag ginamit bilang tsaa, tahimik itong nagiging isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang natural na suportahan ang kalusugan ng bato. Sa paglipas ng panahon, ang regular na pagkonsumo ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang enerhiya at protektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala habang binibigyan ang iyong katawan ng banayad na natural na tulong sa pagtanggal ng toxins. Ang hamak na halamang ito ay nagpapatunay na minsan ang pinakamakapangyarihang lunas ay nakatago sa harap ng iyong ilong sa iyong kusina. Si ginger tea, tsaa ng luya.
Marahil alam mo na ang luya bilang go-to remedyo para sa pagduduwal o pananakit ng lalamunan. Ngunit alam mo ba na maaari din itong maging game changer para sa iyong mga bato? Ang luya tea ay isang simpleng pang-umagang inumin na higit pa sa pagpapainit sa iyo. Sinusuportahan nito ang kalusugan ng iyong bato sa ilang mahahalagang paraan. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng luya ay ang antioxidant at anti-inflammatory properties nito. Ang oxidative stress at pamamaga ay dalawa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang mga selula ng bato sa paglipas ng panahon. Kaya ang regular na pag-inom ng luya tea ay makakatulong na protektahan ang mga maselang organ na ito habang sinusuportahan ang kanilang natural na proseso ng paggaling. Nakakatulong din ang luya na mapabuti ang sirkulasyon na maaaring hindi direktang nauugnay sa mga bato, ngunit ang malusog na daloy ng dugo ay mahalaga para sa tamang paggana ng bato. Ang iyong mga bato ay walang tigil na naglilinis ng basura mula sa dugo, kaya anumang sumusuporta sa sirkulasyon ay nakakatulong din sa kanila na gumana ng mas mahusay. Bukod pa riyan, ang luya ay banayad na sumusuporta sa panunaw at balanse ng likido, na hindi direktang nagpapagaan sa workload ng iyong mga bato. Parang binibigyan mo sila ng panimula sa paglilinis ng toxins bago magsimula ang araw. Ang paggawa ng luya tea ay simple, ngunit ang paggawa nito sa tamang paraan ay nakakasiguro na makukuha mo ang pinakamaraming benepisyo. Gumamit ng sariwang hiwa ng ugat ng luya, mga 1 hanggang 2 centimeters, at ibabad ito sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Maaari mong ayusin ang lakas depende sa iyong panlasa, ngunit kahit ang banayad na brew ay magbibigay ng antioxidants at anti-inflammatory compounds na sumusuporta sa kalusugan ng bato. Para sa dagdag na boost, magdagdag ng hiwa ng kalamansi. Ang kalamansi ay hindi lamang nagpapabuti sa lasa, kundi nagdaragdag din ng vitamin C at mga compound na nagpopromote ng natural na detoxification at paggana ng bato. Ang kombinasyon ng luya at kalamansi ay lumilikha ng isang nakakapresko, bahagyang maanghang na tsaa na nakakapagpagising sa iyo habang tahimik na gumagana upang suportahan ang iyong mga organo. Para sa pinakamahusay na resulta, inumin ang luya tea sa umaga. Mas maganda kung walang laman ang tiyan o hindi bababa sa 30 minuto bago mag-almusal. Ang timing na ito ay nagbibigay daan sa iyong mga bato na simulan ang paglilinis ng basura, na nabuo magdamag, binabawasan ang pamamaga, at nagtatakda ng tono para sa isang araw ng mas mahusay na balanse ng likido at pagtanggal ng toxins. Hindi mo kailangang uminom ng maraming. Isang tasa lamang sa umaga ay sapat na para sa karamihan ng mga tao upang makita ang banayad ngunit makabuluhang benepisyo sa paglipas ng panahon. Maaari mo ring ipares ang luya tea sa iba pang ugali na nakakatulong sa bato para sa mas malakas na epekto. Ang pag-inom ng sapat na tubig sa buong araw, paglilimita sa maaalat at processed foods, at pagpapares nito sa iba pang mga tsaa tulad ng dandelion root o nettle leaf ay nakakatulong sa iyong mga bato na manatiling aktibo at malusog nang walang dagdag na stress. Ang ilang mga Pilipino ay nagpapalit-palit ng mga tsaa sa buong linggo upang magbigay ng iba't ibang antioxidants at supportive compounds na nagpapanatili ng detox routine na balanse at mas napapanatili. Sa paglipas ng panahon, ang isang simpleng pang-umagang tasa ng luya tea ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang sirkulasyon, mapalakas ang enerhiya, at protektahan ang iyong mga bato mula sa pangmatagalang pinsala habang pinapanatili ang iyong pang-umagang gawain na madali at kasiyasiya. Number 5. Hibiscus tea, tsaa ng gumamela. Susunod sa listahan ay hibiscus tea, at hindi lang ito maganda sa kanyang matingkad na pulang kulay. Ito rin ay napakalakas para sa iyong mga bato at pangkalahatang kalusugan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakabenepisyo ng hibiscus ay ang potensyal nito na natural na magpababa ng presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isang nangungunang sanhi ng problema sa bato, at ang pagpapanatili nito sa kontrol ay nakakatulong na mabawasan ang stress sa iyong mga bato.
Naglalaman ang hibiscus ng mga compound na tinatawag na anthocyanins na nagbibigay dito ng matingkad na pulang kulay at nagsisilbi ring antioxidants na nagpoprotekta sa mga selula ng bato mula sa pinsala na dulot ng toxins at oxidative stress. Bukod pa rito, ang antioxidants ay nakakatulong sa iyong atay, isa pang pangunahing organ sa detox system ng katawan na gumana ng mas mahusay na lumilikha ng natural na synergy na sumusuporta sa pangkalahatang paglilinis. Ang regular na pag-inom ng hibiscus tea ay maaari ding makatulong na mabawasan ang pamamaga at suportahan ang balanse ng kolesterol na hindi direktang nakikinabang sa kalusugan ng bato sa paglipas ng panahon. Dahil ang mga bato ay patuloy na naglilinis ng dugo, anumang nakakatulong na mapanatili ang malinis at malusog na dugo ay magpapababa ng kanilang workload at poprotekta sa kanila mula sa pangmatagalang pinsala. Ang tsaa mismo ay may maasim. Bahagyang maasim na lasa na nakakapresko kung mainit na inumin sa umaga o iced mamaya sa araw. Maraming Pilipino ang nasisiyahan sa pagdaragdag ng kaunting pulot para sa tamis o katas ng kalamansi upang mapahusay ang detoxifying effect. Ang lasa at kulay pa lang ay ginagawa na itong tsaa na inaasahan ng mga tao na inumin araw-araw na susi para mapanatili ang pare-parehong suporta sa bato. Ang paghahanda ng hibiscus tea ay simple. Gumamit ng pinatuyong bulaklak ng gumamela, mga 1 kutsarita, bawat tasa ng mainit na tubig, at hayaang mag-steep ng 5 hanggang 10 minuto. Ang mas matagal na pagbabad mas matindi ang lasa at mas mataas ang konsentrasyon ng mga benepisyong compound. Para sa maximum na benepisyo, inumin ito sa umaga, mas maganda kung walang laman ang tiyan o hindi bababa sa 30 minuto bago mag-almusal. Ang timing na ito ay nakakatulong sa iyong mga bato na epektibong ilabas ang basura magdamag habang binibigyan din ang iyong atay ng banayad na pang-umagang tulong. Mahalagang tandaan gayunpaman na kung umiinom ka na ng gamot sa presyon ng dugo, kumonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng hibiscus tea ng regular dahil maaari itong magpababa ng iyong presyon ng dugo ng higit sa inaasahan. Upang masulit ang hibiscus tea, maaari mo itong ipares sa iba pang malusog na ugali tulad ng pananatiling hydrated sa buong araw, pagbabawas ng processed foods at pagpapalit-palit nito sa iba pang mga tsaa na nakakatulong sa bato tulad ng luya o dandelion root. Ang ilang mga Pilipino ay nasisiyahan sa 1 linggo ng hibiscus tea at pagkatapos ay lumipat sa ibang herbal tea sa susunod na linggo upang mapanatiling sinusuportahan ang kanilang mga bato ng iba't ibang natural na compound. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng maasim na inumin na ito ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang sirkulasyon, balansehin ang presyon ng dugo, at suportahan ang iyong mga bato sa epektibong paglilinis ng toxins. Ito ay isang natural, masarap, at madaling paraan upang protektahan ang isa sa iyong pinakamahalagang organo habang sinisimulan ang araw na may nakakapreskong boost. 6. Green tea, tsaa berde. Sa wakas, pag-usapan natin ang green tea. Bagamat hindi ito isang herbal tea, nararapat itong makasama sa listahang ito dahil sa malakas na benepisyo na ibinibigay nito para sa iyong mga bato at pangkalahatang kalusugan. Ang green tea ay puno ng catechins antioxidants na nagpoprotekta sa mga selula ng bato mula sa pinsala na dulot ng oxidative stress at toxins. Ang oxidative stress ay dahan-dahang nakakasira sa mga bato sa paglipas ng panahon at sa pagbabawas nito, nakakatulong ang green tea sa iyong mga bato na gumana ng mas mahusay at manatiling malusog ng mas matagal. Ang mga antioxidants na ito ay sumusuporta din sa iyong atay at cardiovascular system na gumagana kasama ang mga bato upang iproseso at alisin ang toxins. Kahit ang isang simpleng tasa ng green tea ay tahimik na sumusuporta sa maraming organo at nakakatulong sa natural na detox ng iyong katawan na gumana ng mas mahusay. Ang green tea ay mayroon ding anti-inflammatory properties. Ang talamak na pamamaga ay maaaring magpahirap sa mga bato at magpabagal sa kanilang kakayahan na epektibong maglinis ng dugo. Ang regular na pag-inom ng green tea ay nagpapababa ng pamamaga na nagpapagaan ng presyon sa mga bato at sumusuporta sa paggaling.
Bukod pa riyan, nagbibigay ito ng banayad na caffeine boost nang walang nerbiyos ng kape. Perpekto ito kung gusto mong maging alerto habang pinapanatili ang iyong mga bato na hydrated at gumagana ng maayos. Mahalagang limitahan ang pag-inom sa 1 o 2 tasa sa isang araw dahil ang sobrang caffeine kahit mula sa tsaa ay maaaring magdulot ng dehydration sa iyong katawan at magpahirap sa iyong mga bato. Ang paggawa ng green tea ay mabilis at madali. Ibabad ang isang tea bag o isang kutsarita ng loose leaves sa mainit na tubig sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Maari mong ayusin ang oras para sa mas malakas o mas magaan na lasa, ngunit kahit ang banayad na brew ay nagbibigay ng antioxidants, anti-inflammatory compounds at suporta sa bato. Magdagdag ng hiwa ng kalamansi o kaunting pulot para sa dagdag na benepisyo. Pinapabuti ng kalamansi ang lasa, sumusuporta sa paggana ng bato at nakakatulong sa hydration, habang ang pulot ay nagdaragdag ng natural na tamis at mas maraming antioxidants. Ang pag-inom nito sa umaga, mas maganda kung walang laman ang tiyan o 30 minuto bago mag-almusal ay nakakatulong sa iyong mga bato na ilabas ang toxins, magdamag at sumusuporta sa pangkalahatang detox. Para sa pinakamahusay na resulta, ipares ang green tea sa malusog na ugali tulad ng pananatiling hydrated, pagbabawas ng maaalat na processed foods, at pagpapalit-palit nito sa iba pang mga tsaa na nakakatulong sa bato tulad ng hibiscus o dandelion root. Ang pagpapalit-palit ng mga tsaa sa linggo ay nagbibigay sa iyong mga bato ng iba't ibang nutrients at protective compounds. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng ugali na ito ay makakatulong na protektahan ang mga selula ng bato, mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang sirkulasyon, balansehin ang presyon ng dugo at mapanatili ang kalusugan ng urinary at cardiovascular. Ang green tea ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit kapag ginamit ng maingat sa iyong pang-umagang gawain, tahimik itong gumagana upang palakasin, protektahan at pagalingin ang iyong mga bato habang binibigyan ka ng banayad na natural na enerhiya upang simulan ang araw. Kaya narito na ang top 6 pang-umagang tsaa na makakatulong na alisin ang toxins, bawasan ang pamamaga at suportahan ang iyong mga bato araw-araw. Mula sa dandelion root para sa banayad na detox, nettle leaf para sa pamamaga, parsley upang mabawasan ang fluid buildup, luya para sa sirkulasyon at suporta sa antioxidant, hibiscus upang makatulong sa pamamahala ng presyon ng dugo at green tea para sa pangkalahatang proteksyon ng bato. Bawat isa ay may sariling natatanging benepisyo. Ang pinakamagandang bahagi, ang mga tsaa na ito ay simple, natural at madaling isama sa iyong pang-umagang gawain nang walang anumang komplikadong hakbang. Sa pag-inom ng 1 tasa sa umaga at pagpapares nito sa malusog na ugali tulad ng pananatiling hydrated at pagkain ng sariwang pagkain, binibigyan mo ang iyong mga bato ng isang malakas na tulong habang tinutulungan ang iyong buong katawan na maging mas magaan at mas masigla. Magsimula sa maliit, piliin ang mga tsaa na gusto mo at palitan ang mga ito sa buong linggo. Sa paglipas ng panahon, ang iyong katawan ay magpapasalamat sa iyo para sa banayad at natural na suporta na ito. Panoorin ang susunod na video upang malaman ang higit pang simpleng trick upang natural na protektahan ang iyong mga bato.